Magandang araw, isa na namang Tagalog na math mula sa inyong sir. So, sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa factoring of polynomials o factoring polynomials. Sa factoring polynomials, gagamit tayo ng remainder theorem, factor theorem, synthetic division o long division. Mukhang maraming gagawin, pero hindi naman ganun karami talaga. Mamimili lang naman tayo doon. Pero sa unang example natin, i-discuss natin kung paano nga ba gagamitin yung mga yan, okay? Let's have this example. Let's have x squared plus 6x plus 8. Meron tayong polynomial. Itong ating main polynomial. Tapos tingnan natin, meron kayo nakikitang x squared. Yan kaya ay factor ng ating polynomial. Okay? So para malaman natin yon, gagamit tayo ng remainder theorem. So, ang ating p of x, sorry, palitan natin ang ating kulay ng pen. Ang ating p of x, yung ating polynomial is x squared plus 6x plus 8. Ginagamit ko rito ang remainder theorem. So, para gamitin natin ang remainder theorem, hanapin natin yung ating p of c. Ano nga ba yung p of c natin? Para makuha natin yung ating p of c, dito yon manggagaling sa x minus c. O pinakamadaling sabihin nyo, baka yung 2, hindi agad yung 2 ang ating c. So para makuha natin yan, equate natin ito sa 0. So we will have, magkakaroon tayo ng x plus 2 equals 0. Transpose nyo lang sa kabila, x equals negative 2. So, ito na rin yung ating c, yung negative 2 natin. Okay? So, yung p of c natin ay magiging p of negative 2. So, isubstitute lang natin yung value ng negative 2 sa x. So, we will have negative 2 squared plus 6 times negative 2 plus 8, which is equal to 4 minus 12 plus 8, which is equal to negative 8 equals 4 minus 12 negative 8 plus 8 is equal to 0. So, we have 0 as our remainder. That is what we call our factor, yun din yung ginagamit natin as factor theorem. Pag 0 yung remainder natin, ibig sabihin yung ating divisor, yung ating x plus 2 ay factor ng ating polynomial. Factor siya ng polynomial natin. Kasi 0 yung ating remainder. Yun ang tinatawag na factor theorem. Now, sure na tayo na ang isa sa factor ng ating polynomial ay x plus 2. Ano pa kaya yung isang factor? Para mas madaling nating malaman, pwede nating i-divide agad yung ating polynomial doon sa isa nating given na factor. So, we will have x squared plus 6x plus 8 divided by x plus 2. Dahil given na, alam na natin ang x plus 2 ay factor ng ating polynomial. So, divide natin. Pwede nyo gamitin dito ang long division o synthetic division. Ang gagamitin ko, synthetic division. So, meron akong 1. Isusulat ko yung coefficients ng polynomial, positive 6 at positive 8. Ganun pa rin, i-divide ko siya dun sa aking c, which is negative 2. So, divide natin siya sa negative 2. Using synthetic division na yan, pangit ang guhit. Using synthetic division, bring down 1. 1 times negative 2 is negative 2. 6 plus negative 2 is 4. 4 times negative 2 is negative 8. 8 plus negative 8 is equal to 0. So, ang ating isa pang factor ay, sabi nga, ito kanina ay x squared, ito ay x, ito ay constant. So, ito ay magiging x, ito ang ating constant. Therefore, ang isa sa factor natin ay x plus 4. So, the factor ng x squared plus 6x plus 8, ang mga factor niyan ay x plus 2 times x plus 4. So,
eto na-factor na natin yung ating polynomial, which is x squared plus 6x plus 8. Yun yung ating factors. Let's have another example. Ito, meron tayong x cubed minus 7x plus 6. So, ano kaya yung posibleng factor niya? So, alam natin, yung isa sa factor niyan, sa isang term sa factor niyan is, actually, palit lang tayong kulay ng pen, x. So, ano kaya yung kasunod niyan? Diba? Yun yung inisip natin. Ano yung isasama natin sa x? So, para malaman natin, hanapin natin yung factor nung ating constant, nung 6. The factor of 6 is 1 times 6 at 2 times 3. So, 1, 2, 3, at 6. So, dun lang tayo mamimili. Posibleng positive 1 or negative 1, positive 2, negative 2, positive 3, negative 3, positive 6, negative 6. So, isang tip para malaman nyo kung negative ba, may negative pa tayong gagamitin, is tingnan nyo yung mga operation ng ating given. Kung positive siya lahat, kung plus siya lahat, most probably, ibig sabihin nun, ang ating mga factor ay positive lahat. Positive yung kasama rito. Now, ngayon, kung negative, may negative, tulad nitong ating case, ibig sabihin, may negative tayong factor. So, ano kaya posibleng factor ng ating polynomial? So, mag-trial and error tayo. So, gamitin natin, halimbawa, simulan natin, positive 1. Ginamit natin yung plus 1. Pwede tayong mag-synthetic division o gamitin yung factor theorem. Yung pinagkaiba sa una nating example, dahil meron ka ng given, pwede mo na agad i-direkta sa factor theorem o sa remedial theorem. Dito, pwede ka rin naman agad dumirekta sa synthetic division. Divide mo na lang agad yung x plus 1 sa ating polynomial. So, using synthetic division, we will have, sulat natin yung coefficients, 1, dahil walang x squared, so 0 yon. Diba? Andito yung x cubed, x squared, x, and constant. 1, 0, ang numerical coefficient ng x natin ay negative 7, our constant is 6. Then, equate natin dito sa 0, x will become negative 1, so ang ating divisor ay negative 1. So, let's divide. Bring down 1, 1 times negative 1 is equal to negative 1, 0 plus negative 1, negative 1, negative 1, times negative 1 is equal to positive 1, negative 7 plus 1 is equal to negative 6, negative 6 times negative 1 is equal to positive 6, 6 plus 6 is equal to 12. So, yung ating dulo is not 0, may remainder tayong 12. That means, ang x plus 1 ay hindi factor ng ating polynomial. Now, let's try. Subukan naman natin ang, burahin natin ito. Subukan naman natin ang x minus 1. So, equate natin ito 0, transpose, x equals to 1. So, ang ating divisor ay 1. So, synthetic division ulit tayo. Bring down, 1 times 1 is equal to 1, 0 plus 1, 1, 1 times 1 is equal to 1, negative 7 plus 1, negative 6, negative 6 plus 1 is equal to negative 6, 6 plus negative 6 is equal to 0. 0 na ang ating remainder. That means, x plus 1 is a factor of our polynomial. X plus 3 minus 7x plus 6. So, factor siya kasi 0 na yung ating remainder. So, nakuha na natin yung isang factor, which is x plus 1. Okay? So, ang ating ifa-factor pa ulit is x squared, ito ay x, ito ay constant, ay ang x squared plus x minus 6. So, ito pa yung isang factor. So, pwede pa rin natin yung i-factor. Bakit? Kasi nga, meron pa tayong x squared plus x minus 6. Kung gusto natin i-factor pa uli natin yan. So, ganun pa rin sistema. Ano kaya yung values na pwede natin gamitin? Siyempre, ang isa sa factor niyan ay x. Ano yung kasama nitong x na ito? So, iisip pa rin tayo uli ng factor ng negative 6. So, negative na. So, ibig sabihin,
gumamit na tayo negative, baka positive ngayon, di ba? Pwedeng positive. Isa positive 2, positive 3, positive 6, positive 1. Pwede natin gamitin uli ang synthetic division, pwede uli ang remainder theorem, o kung gusto nyong balikan yung factoring polynomials during yung grade 7 and grade 8 lessons, old lessons, dating lessons using other methods, pwede nyo gamitin yon. Okay. In this case, I will use negative 3, positive 3. So, synthetic division li ako. So, 1, 1, negative 6. Equate sa 0, x equals negative 3. So, negative 3 ang ating divisor ngayon. We will have, bring down 1, 1 times negative 3, negative 3. 1 plus negative 3 is negative 2. Negative 2 plus times negative 3 is equal to positive 6. Negative 6 plus 6 is equal to 0. Therefore, yung ating x plus 3 ay factor din ng ating original polynomial. Factor din siya nun. Okay? So, ang natitira lang sa atin ngayon ay, sabi nga ito kanina ay x squared, x constant. So, this will become x, this will become your constant. So, we will have x minus 2. So, ito na yung ating mga factor. X minus 2, x plus 3, and x minus 1. So, x cubed minus 7x plus 6, ang factors niya ay x minus 1 times x plus 3 times x minus 2. Yun yung ating mga, ayan, move ako ng konti. Yan yung ating mga factor ng ating equation. Okay? So, that is how you find the factor of polynomials using synthetic division, using remainder theorem, using the factor theorem. Okay? Kung given na yung divisor nyo, pinakamabilis is mag-factor theorem kayo dahil napansin nyo naman, halos walang solution. Substitute nyo lang, pag naging 0, sure na factor siya. Okay? So, that's it for the factoring polynomials using the remainder theorem and the factor theorem. I hope may natutunan kayo. So, para sa previous video, click dito para sa mga susunod na video, click dito sa kabila. Okay, yan, kita ang aking mic. Okay, click dito sa kabila and don't forget to subscribe and click the bell button para sa mga susunod na video lesson pa ng Tagalog na math. So, thank you and sana may natutunan kayo.